3 to 25. Sabi po dito sa aking Biblia, sa NIV version, 65 verses 17 to 21. See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight, and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. The one who dies at 100 will be thought a mere child. The one who fails to reach 100 will be considered a curse. They will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people. My chosen ones will long enjoy the work of their hands. They will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune. For they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox. And thus will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sa araw na ito dahil ito po ay pinagamagatang The Glorious New Creation. So we will speak about the new creation ng Panginoon. Ito po ay propesiya ni Isaiah na nakita po niya na ito po ay mangyayari in the future. Ito po yung magaganap sa mahinaharap. At ang napakaganda nito, dito po ipinakita ni Isaiah, dito niya sinabi na darating ang araw magkakaroon po tayo ng new heaven and a new earth. Yan, purihin po ang Panginoon. Ito po yung pag-asa na meron tayo bilang isang Kristiyano. Nung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, alam na natin na darating yung panahon, matatapos ang ating buhay, magkakaroon, may mga iba mamamatay, yung mga iba naman aabutin ng rapture, darating ang second coming ng ating Panginoon, no? At alam natin na pagdating ng araw, meron po tayong tinatawag na new heaven and a new earth, na ito po ay nilikha ng Panginoon para sa kanyang mga anak. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon, the glorious new creation. Ano ba itong new creation na sinasabi dito na Isaiah? Ano ba itong propesiya na Isaiah dito na sinasabi niyang bagong likha, bagong creation ng ating Panginoon? Tignan po natin, ang una po dyan na pag-aaralan natin ay yung part ng Isaiah 65 verse 17 to 19. The nature of the new creation. Ano ba ang natura ng new creation na yan? Kung titignan po natin sa verse 17, sabi niya, see, I will create new heavens and a new earth. Gagawa siya. Sabi ng Panginoon, gagawa siya. Yung ibang version, yung ibang version, for behold, I create new heavens and a new earth. Ano ba ang itsura or ano ba yung nature ng new heaven and a new earth na ito? Alam niyo po, dun sa letter B nung verse 17, sabi niya dito, the former things will not be remembered nor will they come to mind. Ito pong creation na ito is beyond comparison. Pag sinabi nating beyond comparison, wala pong katulad. Itong new creation na ito, hindi po natin maikumpara sa kahit na ano pa mang mga bagay na nakikita na natin o nararanasan natin. Ang nature ng creation na ito is, yung pagkaka-term niya dyan is yung, pag sinabi mong beyond comparison, yun nga, yung hindi natin talaga siya
maapuhap ng sarili nating karunungan, ng sarili nating kaalaman. Wala siyang katulad. At kakaiba ito. At masasabi natin na ang new heavens and a new earth na na-create na ito is amazing. Ayan. Wondrous. Diba? Napaka bongga. O, sabi mo na pag sa ibang mga term. Diba? Ito yung paano ba natin pag sinabi natin, basta hindi natin, walang salitang walang makakapag-describe. So, ibig sabihin, talagang as in, di ba? Parang, wow! Yun na lang, yung parang term mo na lang na wow. Imaginein na lang natin yung mga nakikita nating mga lugar. Kahit sa palabas man lang, or kahit yung mga lugar pa dito sa mundo na hindi pa natin nakikita, pero napapanood natin sa TV. Imagine yung paradise. Imagine yung lugar kung saan napakamatiwasay na lugar. Tahimik, ajiman, nakaskas daaw, di ba? Imagine niyo na yon. Pero more than pa doon, yung sinasabi dito na new creation ng Diyos. Wow, di ba? Sinong gustong marating yon? Amen. Siyempre, di ba, yun nga lang, pumunta ka na lang dun sa beach. Di ba, parang nakakapagpahinga ka na napaka-relax na. Mamasyal ka nga lang sa isang lugar na talagang tourist spot na sinasabi, parang marerelax na yung, marerelax ka na. Parang makakalimutan mo na yung problema mo, makakalimutan mo na yung buhay mo. How much more itong new creation na tinatawag dito? Mas matindi pa dun. Kasi, ang sabi pa nga, dahil sa sobrang wondrous ng lugar na ito, dahil sa sobrang ganda, sa sobrang amazing ng creation na ito, sabi dito ni Isaiah, the former things will not be remembered. Hindi mo na maaalala pa yung dating earth. Hindi mo na maaalala pa kung ano yung itsura ng earth na dati. Hindi mo na maaalala pa yung buhay mo nung nakaraan. Kasi sobrang ganda ng creation na yon, na hindi mo na talaga maaalala pa na may problema ka dati, na ganito yung buhay mo dati, na ganito yung ang gulo-gulo ng earth dati. The new heaven and the new earth, guys, ang sinasabi niya dito, sa sobrang wondrous niya, sa sobrang amazing niya, yung former things, hindi mo na maaalala. Praise the Lord. Napakaganda, di ba? Imagine, nandun ka sa lugar na kung saan hindi mo maiisip ang problema, hindi mo maiisip yung bigat ng buhay, hindi mo maiisip yung hindi magandang nangyari sa'yo in the past. Wow! Saang lugar kaya yun? Di ba, minsan pag tayo nakakaranas tayo ng sobrang problema sa buhay, sana maglaho na lang ako sa earth. Di ba? Parang umalis na lang ako sa earth, tapos gusto ko doon lang ako sa lugar na nasa isang isla na lang ako. Di ba? May mga iba nag-iisip na ganun. Sa isla na lang sana ako para tahimik lang yung buhay ko, walang gulo. Dito po sa new creation na tinutukoy po dito na Isaiah, ganun po yung mangyayari. Ganun po yung meron doon. Ganun yung ganap doon. Sa sobrang ganda niya, sa sobrang beyond comparison niya, kahit maisip man lang, hindi na natin maiisip kung ano yung mga former things sa buhay po natin. Hallelujah! Amen! Diba? Nakaka-excite na marating tong lugar na ito. So yung prospect po ng new heavens and earth, makikita din po natin yan sa 2 Peter chapter 3 verse 13 at saka sa Revelations 21 verse 1. Pwede nyo na lang isulat tapos basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. So hindi lang dito hindi lang sa verse na ito sinabi na Isaiah, even Peter, even in the book of Revelations, nabanggit na rin po yung new heavens and the new earth. Kasi kung mapapansin natin, bakit nga ba sinabi ito ng ating Panginoon? Bakit nga, doon sa mga nakaraang verses ng chapter 65, makikita kasi natin doon kung gaano karumal-dumal ang buhay ng mga tao. Kung gaano na yung kasalanan nila masyadong malala na. Pero sa kabila nun, sabi pa rin dito, for I will create a new heavens and a new earth. Sa kabila ng gulo, sa kabila ng mga nangyaring mga kasalanan, kaguluhan sa mundong ito, ang Panginoon, ang pinakamotibo pa rin niya, darating yung araw, mag-create ako ng bagong heaven at bagong earth, na kung saan ang mga nilikha ko, ang mga naglilingkod sa akin, ang mga servant ko, dito sila mananahan kasama ko. Hallelujah. So yun po yung ating pag-asa bilang mga lingkod ng Panginoon.
Pangalawa po, dito sa nature ng creation ng Lord, may tanong po ba tayo doon? May question po ba tayo doon? Una po dyan, doon sa nature pa lang po tayo, nature ng new creation, beyond comparison. Walang katulad. Ayan, wala pong katulad ang creation na yan, yung new creation na yan. Kung wala na pong tanong, sa pangalawa po, yung pangalawa po na nature ng new creation natin is a creation of joy. Sa Isaiah chapter 65 verses 18 to 19. Sabi niya dito, "But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more." So hindi lang ito yung lugar na makakalimutan mo yung mga nakaraan. Ito din po yung lugar na magbibigay sa'yo ng kaligayahan, kasayahan, kagalakan. O diba? Dahil ang lugar po na ito ay punong-puno ng joy, punong-puno ng rejoicing. Hallelujah. 'Di ba? Merong ang lugar dito sinasabi na yung lugar ng maligaya. 'Di ba? Pumupunta daw sila doon kasi doon sila liligaya. 'Di ba? Pero itong new creation ng Panginoon, dito yung lugar ng tunay na ligaya. 'Di ba? Hallelujah. Napakasarap na pupunta tayo doon. At itong lugar na ito ay same purpose po ito nung pinaka-original creation ng Lord. Remember the Garden of Eden na nilikha ng Diyos? Ito yung unang purpose ng Panginoon na i-enjoy ni Adan at Eva ang Garden of Eden dahil ibinigay niya yon para sa kanila, para i-enjoy nila yung blessing, i-enjoy nila yung fellowship nila sa Panginoon. Ito yung pinaka-purpose ng Lord eh. Ito yung gusto niyang maganap. Ito yung gusto niyang maranasan ng tao na magkaroon ng rejoicing and fellowshipping sa Kanya. Yung ma-enjoy yon, yung joy na yon. Pero dahil sa nangyaring pagpasok ng kasalanan because of sin, si Adan at ang kanyang mga descendants, kasama na po tayo, nagkaroon po ng failure para mahanap natin yung perfect joy. Ngunit purihin po ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa kabila ng kaguluhan na meron po tayong natatamasa sa mundong ito, we find the perfect joy. Meron tayong kagalakan bilang isang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Kahit naman nasa kaguluhan mo tayo ng earth, we find that perfect joy. Pero dito po sa new creation ng Panginoon, dito sa sinasabi nating bagong creation, ito rin po yung lugar na gusto ng Panginoon na maranasan po natin ang perfect joy, ang real joy, ang totoong joy. Kahit joy pa ang pangalan mo, dito ka magkakaroon ng tunay na joy. Hallelujah. Sinong gusto nun? Yes, lahat tayo gusto natin yon. At ito po yung pag-asa natin na kahit malungkot ka ngayon dito, kahit nasasaktan ka dito pagdating ng araw, doon sa new creation ng Panginoon, you will find the perfect joy. As in joy, joy, joy ka na. Yun na yung totoong maligaya ka araw-araw. Na walang humpay, doon ang totoong may forever. Sa new creation na yon. Doon ang totoong may ligaya. Hallelujah. Okay? Praise the Lord. And ano pa? Dahil may ligaya doon, ano pa? The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. So wala nang iyakan din doon. Wala nang iyakan, wala nang weeping. Praise the Lord. Hindi ka na doon luluha. Wala nang magpapaiyak sa'yo doon. Hindi ka na iiyak, hindi ka na masasaktan, kasi yun ang perfect place for joy. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ako nung pinag-aaralan ko, ito talagang parang nakaka-excite na marating itong lugar na ito. Parang gusto na natin kung titignan natin sa panahon na, uy, gusto niyo na ba? Pag sinabi mag-rapture na kayo, para punta na tayo doon. Di ba? Sobrang saya. Biruin mo, wala ka nang iisipin doon. Just makikipag-fellowship ka na lang sa Panginoon. Nag-worship ka na lang. Wala ka nang ibang aatupagin pa, kundi magsaya lang. Di ba? Yung araw-araw magsasaya ka lang. Hindi mo iisipin yung labada mo. Hindi mo iisipin yung anong lulutuin mo mamaya. Hindi mo na iisipin, paano mag-aaral yung anak mo in the near. Wala ka nang iisipin eh. Doon sa lugar na yon, as in,
Wala lang. Relax ka lang. O, di ba? Nag-e-enjoy ka lang. Nakikipag-fellowship ka lang sa Panginoon. Ang sarap. Di ba? Sana bukas na yun. Charot. Sana ganun, di ba? Pero ito po yung pag-asa natin. Ulit-ulitin ko. Pag-asa natin. At gusto kong mas makita nyo, mas ma-excite kayo na darating po ito. Hallelujah. Gusto ko magkaroon po kayo ng pag-asa na kahit pa sabihin mong may problema ka man ngayon, uy, darating pala yung araw, magiging masaya ako. O di ba parang sobrang nakaka-excite. So ito po yung nature ng new creation ng ating Panginoon. Yung tinatawag natin the new heaven and the new earth, the new Jerusalem. Ito yon, ito po yon. At sana makita natin yung ganda niya. Makita natin yung amazing na lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Amen. May tanong tayo dito sa nature. Mabilis ba ako masyado? Yan ang hindi ko alam. Ayan. Sana ba, gusto niyo na bang pag-pray na tayo, lapitin na sabi ko, sana bukas na para matapos na, di ba? Pero sabi nga ng Panginoon, syempre hindi naman pwedeng tayo lang. Di ba? Inaantay pa ng Lord na malaman din ng iba. Kaya nga kung gusto nating mabilisan, ipaalam na natin sa lahat ng mga tao. Hindi po. Hindi po. Alam po natin yan na hindi po lahat makakarating doon. Hindi po lahat makakarating doon. Only the true, yung mga totoong naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya nga, dapat wala kang araw na papalagpasin na hindi ka nagsuserve sa Panginoon. Kasi malay mo, nung time na nag-backslide ka, yun na yung time na darating na to. Di ba? O di maiiwan ka, sayang naman yung pinagpaguran mo. Kaya nga, dapat araw-araw yan, mas nananabik po tayo kasi hindi natin alam kung kailan ito magaganap. Pero ito po yung pag-asa na meron tayo. Dahil may pag-asa tayong ganito, ibig sabihin, dapat araw-araw, ine-enjoy natin yung araw-araw. O baka bukas na. Di ba? Make the best out of it. Make our days the best lagi. Para pag darating na to, ready tayo, 'di ba? Wala na tayong babalikan na, wala na tayong doubts. Kaya dapat lagi tayong ready. Kaya gusto kong ipakita ito sa ating lahat para mas maunawaan natin kung gaano kasaya ang maglingkod sa Panginoon. Kasi meron tayong pag-asang ganito. May future tayong ganito, mga kapatid. So, napakaganda na ito yung maging araw-araw nating encouragement, ito yung maging araw-araw nating inspiration sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano na, kahit napapagod ako, maglilingkod ako kasi darating yung time, mapupunta ako dun sa creation ng Lord, di ba? O, kung meron kang pag-asang ganun, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, di ba? Kasi meron kang pag-asang ganito. So, mas maganda nga po na nalalaman natin to. Maganda nga po na ito po ay maitatanim sa puso natin para ito po magdudulot sa atin ng pag-asa sa araw-araw ng buhay natin na kahit gaano kahirap ang maging Kristiyano, di bale, magiging tagapagmana ako, di ba? Di bale, darating ang araw, ito, matatamasa ko to. O di ba? Yun naman yung inaantay natin Parang sa mga ginagawa nyo lang ngayon, sa mga anak nyo na pinag-aaral nyo, bakit nagpapakahirap kayong magpaaral sa kanila? Kasi darating ang araw, alam nyo, pag guminhawang buhay nila, pati kayo giginhawa, di ba? Amen. Kasi may future kayong inaantay. So parang ganun din po ito, bilang Kristiyano, ito po yung future na inaantay natin. Kaya habang inaantay natin, nagtsatsaga po tayo. Nagtitiis po tayo. Kasi ito yung future na meron tayo. Mas masaya pa to kesa doon sa inaantay mong future ng anak mo. Kasi ito, sabi niya, sobrang amazing ng lugar na yon na makakalimutan mo na yung nakaraan. Imagine, sobrang amazing ng lugar na yun kasi dito mo matatamasa yung perfect joy. Hindi ka na iiyak dito. Hindi ka na luluha dito. Diba? Ganun po ka-amazing ng lugar na yon. Apo. Ay, hindi po. Hindi po ito bagong tao. Hindi po ito bagong tao. Kasi ang mga makakasama po niya sa lugar na ito ay
mga nilikha niya, pati yung mga namatay na noon na nagkaroon na ng regenerated body, sila po yung mga kasama niya sa lugar na ito. Tayo na naglilingkod, tayo po ang makakasama niya sa lugar na ito. Sabi na natin may mga maipapanganak pa. Basta sabi ba nating new people yung mga yun? Yung mga ipapanganak pa in the future? Sige po. Opo, yung, ang tawag po nila doon is parang regenerate. Ano ba tawag doon, Pastora? Opo, parang regenerated body. Ano bang tawag? May ibang term doon eh. Tinanong po niya, Pastora, kung kasi nag-create ng Lord ng new heaven and the new earth, magkakaroon din ba daw ng creation ng new people? Hindi. Hindi na. Yes. Jesus at hindi yung madadatnan ng Panginoon, halimbawa tayo, madadatnan tayo ng Panginoon sa rapture, itong mga katawan natin ang papalitan ng Panginoon, pero hindi na siya mag-recreate doon ng ibang tao. Kasi itong katawan natin, it will be changed from incorruptible, from corruptible to incorruptible. Yung papalitan itong katawang lupa sa hindi na naagnas na katawan. Okay. Wala pong recreation doon sa wala pong hindi na po maglilikha ng tao. Hindi na maglilikha ng Diyos. Hindi na po siya maglilikha ng bagong tao. Tayo na po yun. Hanggang doon sa mga ipapanganak na po natin. Ang pagkaano ko yung kaluluwa natin, yun ba yun? Yung kaluluwa, Pastora? Hindi naman. Parang ganun yung pagka... mabubulok. Oo, wala namang eksaktong sinabi kung ganito pa rin ba yung katawan mo. Pero ang word na ginamit po doon is incorruptible body. Okay, ito pa, isa pa, kasi tinanong ko din po ito kay Pastor kasi medyo nagugulan. Kasi meron po tayong, Pastora, ito lang, i-correct lang na, para makaliwanagan kasi nagpaliwanag din po ako ito kay Pastor. Ito bang tinutukoy dito ni Isaiah is during the millennial reign of Jesus Christ, or ito na po yung end na new heaven and the new earth? Ito pong tinutukoy dito ni Isaiah. Kasi ano lang po para lang sa kaliwanagan po ng... Kasi tinanong ko to, Pastora, kay Pastor. Kasi yung mga susunod nating topic, may mga question pa doon eh. Meron pa tayong susunod dito. O mamaya na lang. Sagutin ko mamaya. Di ba naririnig niyo po yung about sa millennial reign of the Lord? Narinig niyo na po yon. Tapos narinig niyo na rin po yung ending na new heaven and the new earth. Alam niyo ba yung process nung second coming ng Panginoon, from the rapture, the tribulation, the battle of Armageddon? Hindi natin nauna. Puntahan natin mamaya. Dito muna tayo. Kasi madadaanan ko po yan mamaya sa mga susunod pa nating topic. Ito maganda kasi talagang marami din akong ni-research at nagtanong ako dito. Kasi nung una hindi ko rin po masyadong maunawaan. Sige, tuloy po muna natin. Ituloy natin mamaya about dun sa regenerated body, yung incorruptible body, kasi mababanggit po yan natin mamaya. Pangalawa po, sa tinalakay natin, tapos na yung nature of the new creation. Pangalawa naman po, the blessing of the new creation. Ayan. Hindi pa yun yung blessing, yung makita mo yung magandang creation,
magkaroon ka ng perfect joy. Hindi pa yun yung pinaka-blessing talaga ng new creation. Meron pa. O, di ba? Punong-puno yung puso natin ngayon. Ang una dyan, from Isaiah 65 verse 20, ang unang blessing sa new creation, it will increase longevity. Alam nyo ba na sa new creation na yan, hindi lang tayo mamumuhay ng 70 years. Oh, hallelujah. Naalala nyo dun sa New Testament, noong unang creation, umaabot sila ng 900 years na namubuhay. Bakit kaya noon? Di ba kayo nagtanong, bakit noon 900 years ang buhay nila? Bakit ngayon up to 70 years old na lang ang nabubuhay? Madalang na yung 100 years old. Hindi pa daw alam yung frozen foods. Kaya dahil kasalanan pala ng frozen foods yan kung bakit umikli yung buhay ng tao. Sige, tanungin ko kayo. Sino kayong may idea? Bakit kaya noon is 900 years ang inaabot ng tao, tapos ngayon tayo, hindi tayo umaabot ng 100 years old? Dahil sa kasalanan. Totoo po yun. Dahil sa ating kasalanan. 'Di ba? Dahil po yun sa ating kasalanan. Habang tumatal kasi mas lalo na tayong nagiging makasalanan. Pero totoo yun. Pero dito po sa blessings ng new creation, hahaba po yung ating buhay. Kaya nga sabi niya dito sa verse 20, kung babasahin ulit natin, never again will there be in it an infant who lives but a few days. O, di ba? Wala na raw infant na mamumuhay ng days lang. Or an old man who does not live out his years. Or yung matandang lalaki na hindi niya na-maximize yung kanyang buhay. The one who dies at 100 will be thought a mere child. O, kita nyo? Yung tao raw na mamumuhay ng 100, child lang ang tawag sa kanya. O, imagine? Ngayon, ang 70 years old pa lang, matanda, senior citizen na ang tawag sa'yo. Pero dito, sabi niya, pag ikaw ay nabuhay ng 100 years old, child ka pa. Imagine yon. The one who fails to reach 100 will be considered accursed. Pag hindi ka rin umabot ng 100, you are considered accursed. Dito na ako nagtanong kay Pastor Pader. Sabi mo, Pastor, akala ko ba pag sa new heaven and the new earth, incorruptible na ang body mo? Bakit sinasabi dito na meron pa ring mamamatay? Oh, di niyo ba natanong yon? Bakit sinasabi dito meron pa ring mabubuhay ng 100 lang? Di ba sa langit incorruptible na tayo? Ibig sabihin, pagdating natin sa langit, mamamatay pa tayo? Kasi may sinasabi dito hanggang 100 lang. Pag 100 lang ang tao na namatay, bata pa lang siya. Pag 100 lang din ang buhay niya, makasalanan siya, curse pa rin siya. Kasi nga, kaya namamatay ang tao because of sin. 'Di ba? Sinabi niya rin dito. Kaya tinanong ko to kay Pastor Pader. Kasi baka may magtanong sa akin Oh, may idea po kayo? So ano itong new heaven and the new earth na tinutukoy po dito? Sinabi na natin, incorruptible na yung body natin. Mamamatay pa rin ba tayo pag nasa langit tayo? Ganda, di ba? Ako din na-amaze ako nung pinag-aaralan ko to. Po? Yes po. Kanyo ti mic ni Uncle? Ito namang ngagda. Panarigan nga di man no aji matay ko na nga kwa. Siyempre no matay to amin aji soul tayo di ba dapay. The creation of new earth kuna na ti kwa laeng siguro dagiti unbeliever mabaling mapandan to jay ngem aji to may kadwa nga panakapatay siguro dagiti soul aji kaluluwa tayo ta man sot pa nakamo kay soul ti matay. Ti unbeliever. Ayan, thank you po sa sharing ng kaalaman. Sige po, Uncle. Bigyan niyo ng mic para marinig po tayo ng mga nanonood via live kaya nagma-mic po tayo para nakikiparticipate din sila. Kasi ako ang pagkakaintindi ko kasi may dalawang klase ang New Heaven tsaka bagong Jerusalem kasi ang tawag diyan di ba? New Heaven and New Earth. Kasi ang Jerusalem kasi may dalawang talinghaga kasi yan. Ang bundok ng Sinai na tinatawag na ang Jerusalem na makalupa doon sa
Saan banda ba yung Jerusalem, di ba? Ang New Haven naman, ang bundok ng Saray sa angkan ni Sara, di ba? Yun ang makalangit na Jerusalem na dito sa lupa, di ba? Kaya ang iglesia na tinayo ng Panginoon natin at sa angkan ni Sara, yun ang tinatawag na New Jerusalem, yung tinatawag New Heaven. Kaya yung iglesia natin ngayon, pwedeng matatawag na New Heaven dito sa lupa. At yung iglesia doon sa Jerusalem, yun ang ayon yung old earth, parang yun ang lumang. Ngayon ang talagang New Heaven na bababa mula sa langit, na talaga yun wala tayo doong katapusan na buhay na walang hanggan. Doon naman natin mga kamtan, yung tinatawag na walang kamatayan. Kaya ang tinutukoy siguro dyan, yung New Heaven ngayon na, dati kasi sa lumang iglesia, di ba, doon sa old earth, ay umaabot sila ng 900. Tapos, hinulaan doon sa panahon naman nila Haring David, 120 na lang, di ba? Hanggang sa panahon natin, may hula din na 75 na lang, di ba? Parang ganon. Bonus na lang pag, di ba? Kaya parang tinutukoy siguro dyan na New Heaven and New Earth, dito sa lupa pa lang yon. Ang New Heaven talaga na tinutukoy naman sa Revelation, baka yun na yung kasi hindi ko rin tiyak yun. Kasi siyempre, ang Panginoon, kasi kung alam na natin lahat ng tao, hindi na natin kailangan ng Diyos, di ba? Kaya malalaman na lang natin yan talaga. Kaya yun lang ang ko. Kasi may dalawang talinghaga, di ba? Na dalawang ina sa kay Hagar na ang angkan, bundok ng Sinai, na ang namuno ay angkan ni Ismael, di ba? Yun ang tinatangkilik naman ng mga Muslim, di ba? At dito naman tayo sa angkan ni Isaac, nasa New Makalangit na Jerusalem, sa angkan ni Sarah, ni Abraham, saka ni Sarai, di ba? Yung panahon nila noon. Kaya sa bundok ng Sayon, di ba? Parang ganun kasi ang kwento niyan eh. Bundok ng Sinai, sa pamumuno na pinamunuan ni Moises, di ba? Dito naman, sa bundok ng pamumunuan ni Sarah na pinamunuan naman ng ating angkan, pinagmula ni Isaac at ni Jacob. Kasi parang gano'n ang kwento sa Bible. Kaya yun ang parang gano'n ang pagkakasunod-sunod. Di ba? Kasi may mga, ang pinamunuan ni Moises noon, angkan ni Ismael. Di ba? Yung mga, kaya pasaway sila eh. Ang kay Jacob naman, doon na pumasok yung sa angkan ni Isaac. Di ba? Kasi may dalawang kay Isao at Isaac. Kasi mga matalinghaga ang Bible eh. Kaya yun lang siguro ang ko pagkakaunawa. Question na yan kasi very prophetic po ito. Kailangan pag-aralan muna natin kung ano yung background nito. Basta ituloy mo lang muna. Sige, bigyan ko lang kayo ng base ito dun sa naitanong ko po ito kay Pastor Pader. Ang second coming, ito, pwede po akong i-correct pag mali ako ng pagkakaintindi po. Kapati yung mga nanonood po dyan, kung may mga pastor pong nanonood, pwede po akong i-correct. Pwede po nating pag-aralan ito sa mga susunod. Pero base lang po ito dun sa pagkakaintindi ko na paliwanag din ni Pastor. I-correct mo rin ako, Pastor, pag mali ako dun sa pagkakaintindi ko. Ang second coming of the Lord po ay may twofold. Ang unang magaganap, magra-rapture, di ba? So magra-rapture, aalisin niya yung mga anak niya. So may maiiwan dito. Papasok ang tribulation. Di ba yun po yung susunod? Doon sa tribulation, nandun na yung magulo na. Tribulation. Dito sa baba, sa earth, tribulation. Nasa langit yung mga na-rapture. Yun ang tinatawag na marriage feast of the Lamb. So yung mga na-rapture, nandun sila marriage feast of the Lamb, habang dito sa baba, nagkakaroon ng tribulation. Susunod dyan, after nun, the second coming of the Lord. Magkakaroon ng Battle of Armageddon. Mag-aaway di ba? The Battle of Armageddon, alam na po natin yon. After the Battle of Armageddon, di ba, ikukulong siya? After niyang makulong, di ba, makukulong siya? Kaya dahil nakulong siya, di wala ng kaaway. Magkakaroon ng tinatawag na millennial reign of the Lord. Itong millennial reign of the Lord Jesus, walang kaaway dito. Ito yung tinutukoy po dito ni Isaiah. Nandito tayo ngayon.
Pupunta dito yung regenerated body natin. Ito yung matatawag, parang bagong earth na po ito. Kasi wala na dito yung kaaway, nakakulong na siya eh. The millennial reign of the millennial is the one, pag millennial, di 1,000. 1,000 years po, mananahan ang Panginoong Diyos. Di ba parang napaka-perfect nun kasi nakakulong po ang kaaway. The generated body, nandito tayo. Maging yung mga na-rapture, nandito. Pero nandito din po even those hindi naniniwala. Kasi nga, yung mga nakaligtas ng tribulation, yung mga hindi namatay ng tribulation, makakasama po natin sila in the millennial reign of the Lord. Pero walang kaaway, walang magsusulsol ng masama. So nakadepende yan sa choice ng tao pa rin pagdating ng araw na yon. Kung talagang buong buo pa rin yung faithfulness nila sa Lord. So pagdating ng araw na yon, meron pa rin hindi faithful. So meron pa rin mamamatay. Yun yung tinutukoy dito. So meron pa rin hindi aabot ng more than hundreds. Kasi may mga anak pa din eh. Sabi niya dito, although tayo ay papasok as regenerated, yung mga children natin pwede pa rin sinful in nature. Kasi ang rule of the Messiah is perfect, but his subjects are not. Ang tao po hindi pa rin perpekto. Kahit na naghahari na ang Diyos, kahit nawala na si Satanas, kahit nakakulong na si Satanas, ang tao meron pa rin pong freedom of choice. So pwede pa rin silang magkasala kahit wala si Satanas, kahit nakakulong si Satanas. Kasi po tayo, hindi po tayo perpekto. So during the millennial reign of the Lord, maganda ang buhay. Diba? Perfect. Hindi siya magulo. Kasi wala yung mga gulo eh. Nakakulong sila. Nakakulong po si Satanas, so walang manggugulo. Ngayon, nakadepende na sa tao yan kung siya po ay susunod sa Diyos o hindi kasi nandun pa rin po yung freedom of choice natin bilang tao. So meron pa rin at meron na magkakasala doon during the millennial reign of the Lord. Kasi ang perfect lang naman doon is the Messiah. Pero yung mga subject niya, tayong mga tao, hindi po tayo perfect. O anong susunod? After the 1,000 years, di ba makakalaya ulit si Satanas? O, so may dulo-dulo pa yon. Hindi pa yun yung pinaka-ending. Yung tinutukoy na nating nasa langit na tayo, na perfect na ang lahat, yun na yung ending. Hindi ko alam kung kailan yun. Pero ganun ang pagkakaintindi ko po, Pastora, dun sa paliwanag po ni kasi tinanong ko na sa kanya para hindi nagugulo yung utak ko. Para mas maintindihan ko kung paano ko ito ipapaliwanag din po sa inyo. Kaya nga may kasalanan pa rin. Kaya nga meron pa rin namamatay. Pero hahaba lang yung buhay natin. O, di ba? Ang saya din. O, abot tayo ng 900 years kung hindi ka nagkakasala. O, di ba? Hahaba pa rin. Mamamaximize pa rin natin yung ating buhay. At ano pa? Clear na po tayo. May mga tanong pa po tayo. Pag hindi ko masagot, si Pastor Pader na sa susunod. Pero yun ang pagkakaintindi ko po dun sa paliwanag na yon. Hindi pa ito yung ending na bagong langit. This is only the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Bagong earth na. Kasi wala na dito si Satanas. Nakakulong na siya nung mga panahong yun. Kaya nga ang buhay natin noon, nakasalalay na lang sa'yo kung ano ang choice mo. Pipiliin mo bang sumunod pa rin sa Lord at maging perfect o gagawa ka pa rin ng kasalanan? Naintindihan po natin? So meron pa rin kasalanan sa mga panahong nasa millennial reign of the Lord tayo. Pero ang maganda doon, wala si Satanas. Di ba? Wala siya dyan sa tabi mo. So dyan mas masusubo kasi minsan sinisisi nyo si Satanas kung bakit kayo nagkakasala eh. Kung bakit tayo nagkakasala. Kasi sinugsugan na gamin ni Satanas kung natayo gamin eh. O paano pag wala na si Satanas? Tignan nga natin, hindi pa rin ba tayo magkakasala? O, doon na talaga masusubo kung sino talaga yung totoong sumusunod sa Panginoon. Amen. Natatakot mo kayo? O, sige, tuloy natin. Ito pa, napakaganda. Kung wala, mamaya na kayo magtanong.
Pangalawa po, una, yung blessing ng new creation is increased longevity. Pangalawa is the security from oppression. Sa verses 21. Sabi niya, they will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. Ayan. So wala nang oppression sa mga panahong ito. 'Di ba? Dati kasi uso ang mga invasion, oppression ng mga foreign people ng mga panahon, lalo na nila Moses, ganyan. At kumukuha sila ng hindi sa kanila. But in the coming kingdom, all such oppression will cease. Kaya nga pag magtatayo ka doon ng bahay at maninirahan ka doon, magtatanim ka, ikaw din ang kakain. Ayun, magkakaroon ng justice sa mga panahong yan. Kasi ang namumuno po dyan ay ang Messiah po natin. The Lord Jesus Christ ang siyang namumuno. So magkakaroon po ng kapayapaan. Mawawala po ang oppression, mawawala ang pagnanakaw, mawawala ang kasakiman, mawawala dyan yung mga ganon. Kapag nagtanim ka, ikaw din ang kakain. Walang magnanakaw, walang manggagapi sa'yo. So ito po yung blessing dun sa araw na yan, sa new creation na yan. Pangatlo po is the divinely blessed labor. Ayan. God's people will through increased longevity and peace live long enough to enjoy the works of their hands. O, di ba marami dito nagtatrabaho pero hindi niya napapakinabangan yung kanyang napagtrabahuan. Tama? Ikaw nagtrabaho, iba ang nakinabang. Sabi nga. Pero dito, during the new creation ng ating Panginoon, mararanasan, matitikman po natin ang bunga ng ating mga pinagpaguran. Kasi nga hahaba yung buhay natin eh. Haba yung buhay mo, yung mga pagod mo yung mga lahat ng trinabaho mo, mapapakinabangan mo. Parang sa ano yan eh, SSS. Kailan mo matatama sa 60? Pag mabubuhay ka lang, 15 years. Hanggang 15 years mo lang matatama sa yung pinagpaguran mo. Diba? Pero dito, during the new creation, mas haba yung buhay. Mas dadami yung iyong matitikman. Mas madami yung mararanasan mong fruit of your labor. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto nyo ba ng ganon? Mas mahabang buhay? Mas masaya? Kasi mas ma-enjoy nyo po yung buhay during this new creation ng ating Panginoon. Ano pa? At pangatlo po dyan, pangatlo na ba yun? Pang-apat po dyan is the harmony in nature. Alam nyo ba sa mga panahon na yan, since wala na yung kaaway, nabalod sunan, human and plant life will be drastically altered and animal life will enjoy a tranquility it has not known since Eden. Nalala nyo nung Eden, di ba, kahit mga ahas, hindi nanunuklaw, hindi kumakagat ang mga lamok, di ba, mga layon, katabi mo matulog. Ganyan din po yung magaganap sa new creation. Oh, hindi ka na matatakot. Kung may mga ngagat na aso, pag pupunta ka sa kapitbahay, hindi ka na rin mag-off lotion para hindi ka makagat ng lamok. Di ba? Sa new creation po na yan, mararanasan natin ang peace kasama ang nature. Magiging friends po natin. Friends tayong lahat. Friends mo ang mga animals, kahit ang mga leon, hindi ka kakakainin. Ang ahas, hindi ka tutuklawin. Ano pa ba? Ang mga dinosaur, hindi ka kakainin. Ang mga crocodiles, hindi mangangagat. Ang mga shark. Ano pa ba mga nakakatakot? Yung mga yon, lahat yon, magiging at peace sa tao. Magkakaroon po ng harmony. No? Napakaganda. Diyan sa new creation na yan, mararanasan po natin ang tranquility kagaya sa Eden. So ito, yung new creation na ito is parang bagong Garden of Eden. Hallelujah. Nandun tayo. O di ba sa Garden of Eden, ano nangyari? Nagkasala pa rin naman si Eva doon. Natukso pa rin naman siya doon. So ganun din yung magaganap. Parang ito ay bagong Eden during the millennial reign of the Lord. Pero ang maganda doon, no? We are in the new creation na punong-puno po ng amazing things. Mararanasan pa rin po natin yung joy because we are under the rule of our Messiah. Walang kaaway dito. Mararanasan po natin ang blessing ng fruit ng ating labor. Masisecure po tayo. Walang doon, hindi ka na matatakot lumabas kahit gabi. Hahaba pa ang buhay mo during that new creation na yan.
Hallelujah. Hindi na po tayo makakaranas din ng takot sa mga wolf, takot sa mga beast. Hallelujah. Magkakaroon po ng peace sa bawat isa. Sa lahat ng creation ng Panginoon, magkakaroon po dyan ng peace, ng kaayusan, ng wala lang, ginagawa lang, nag-e-enjoy po tayo. Pati yung blessing ng creation ng Panginoon, ma-e-enjoy po natin. Hallelujah. Yun po yung sinasabi na blessing dito sa creation ng Lord. Ito po yung lesson ng Isaiah chapter 65 verse 17 to 25. The glorious new creation ng Lord. At ito po yung pag-asa na meron po tayo bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Meron pa po ba tayong tapos na ako. Minadali. Tapos na po ako may katanungan. Parang nawala tayo bigla dun sa may dun sa may, ano ba tawag yun? Oh, simple lang naman eh. Nasabi niyo naman. Naintindihan niyo naman, di ba? Kahit di mo na tayo paligoy-ligoy pa. Kaya kung may tanong po kayo, at least may time pa tayong magtanong. Yun. May tanong ba? Apa. Oh, mic nyo. Ay, opo. Kasama mo pero wala na kayong as family. Ang sabi po dito ni Pastor, mamumuhay po kayo as brothers and sisters. Hello. Opo, mamumuhay daw po kayo doon as brothers and sisters na lang. Anyan, te? Oo, magkikita kayo doon ng asawa mo. Basta sure na nandun siya. Oh, kaya nga yung mga asawa nyo, kung gusto nyo makita pagdating ng araw doon, siguraduhin nyo na sila po ay talagang servant ng Lord. Oh, yun ang pag-asa mo, ante. Magkikita kayo doon pagdating ng araw. O pati sa Uncle Ronald. Ay, na-excite na tuloy si ante. Si ante. Na-excite na siya makita yung asawa niya doon. Totoo po yun. Di ba, nakaka-excite. Makikita po natin doon yung mga dati nating mga brothers and sisters. Makakasama pa rin po natin sila doon pagdating ng araw. Hallelujah. Sister, may tanong din ako. Paano kung halimbawa yung 1,000 years na yung reign of the Lord, millennial reign of the Lord. So ibig sabihin yung 1,000 years sa tayo, hindi na natin maaabot yun siguro pagdating nun sa ngayong generation ito sa atin ba? Hindi po natin masabi. Kasi nga, longevity na ang buhay natin, di ba? Baka hindi lang 900 years ang buhay natin. Halimbawa, sister, wala na tayo. So yung isa pa yung sa Great Tribulation, yung mga nauna na, hindi na nila mararanasan yung Great Mararanasan Tribulation. po nila. Kasi sila, Mararanasan yung mga namatay na po noon, di ba magkakaroon po ng regenerated body, makakasama po natin sila during the millennial reign of the Lord. Kung tayo kasama rin doon, kunwari na-rapture ngayon, nasama tayo sa rapture. Pagbalik po ng millennial reign of the Lord, nandun din tayo kasama na pati yung mga naunang mga namatay na nananampalataya sa Panginoon. Kasama rin po natin sila during that times. Thank you, sister. Uy! Ate, may tanong ba ako? Ate, ano pong masasabi mo about amillennialism? Isang popular doctrine lalo sa mga Baptists in which sinasabi na ang millennial reign is hindi literal na 1,000 years. From the word means no. Or mas popular yung doctrine na hindi literal na 1,000 years. Hindi as in no millennial reign, pero yung millennial reign is now na nangyayari na ngayon, pero hindi siya literal na 1,000 years. Tapos yung mga passage kagaya ng sa Isaiah is figurative.
Ano po masasabi mo doon? Hirap naman. Next, grabe. Ito ay base lang naman sa aking syempre kung ano yung naituro sa akin, yun lang naman din yung alam ko. 'Di ba? Pag sabi niya kasi kanina yung millennial reign ba nangyayari na daw ba ngayon? Hindi pa kasi wala pang rapture wala pang tribulation. So hindi pa nagaganap. And yung millennial reign, wala naman kasi talagang eksaktong sinabi na 1,000 years. So ayoko rin mag-specify na 1,000 years. But pag sinabi mo kasing millennial, talagang 1,000 years. 'Di ba? Pero hindi ko rin masabi kung 1,000, 2,000, 3,000. Pero 1,000 years. Kung ano lang yung alam ko, yun lang ang paniniwalaan ko. Actually, more pag-aaral pa talaga to. Kasi kung sa sarili nating kaalaman, limited lang, hindi ganun kalawak. Pati ako, hindi ganun kalawak. Ngayon ko nga lang din siya nalalaman 'Di ba? Kung hindi ko siya natututunan. So, ang paniniwalaan ko, yung naituro po sa akin, at naniniwala po ako na ito ay from the Word of God dahil sila po ay nag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi dapat, bago natin alamin yung 1,000 years. Kasi ano ba yung 1,000 years, di ba? Dapat. Ang pagkakaintindi ko lang sa akin lang, kasi nag-aaral din pa ako at nagtatanong-tanong, para kumbaga sa data, lilikumin ko kung ano ba talaga ang... Kasi ang pagkakaintindi ko sa millennium, yung kaya tinawag na millennium, kasi mil, di ba? Libo. Nasa years, nasa millennium range na tayo ngayon. Kaya lang sinabi sa Bible, hindi naman insakto na talagang 1,000 na paghari ng Panginoon, di ba? At kailan ba siya maghari? Pero ang nakalagay naman kasi sa Bible, 'di ba? Ang kaharian ng Diyos ay wala sa sanlibutan ito, kundi nasa atin, 'di ba? Sa atin siya maghari, hindi sa sanlibutan. Kaya pag naghahari na ang Diyos sa buhay natin, ang edad lang natin ay 75 o 100. Pag umabot tayo ng 1,000, ibig sabihin, 1,000 na maghari ang Diyos sa atin. Kasi ang kaharian niya na sa atin, 'di ba? Kaya sa ngayon pa lang, pag tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, siya na ang naghahari sa ating buhay. Kaya ano pa ang dapat? Sino pa dapat ang maghari? Kundi siya na dapat. Kaya ang kaharian niya, kaya nga niya tinukoy, di ba? Kaya nga sa 1,000 na yun, lagpas-lagpas yun. Kung ang paghari. Kasi ang edad natin, hindi naman tayo abutin ng 1,000, di ba? Kaya kung talagang natanggap na natin ang Panginoon, talagang sobra-sobra nga yung paghari dyan ng 1,000 taon. Bago tayo mamatay, kaya pwede mo na rin nating sabihin na una na tayong na-rapture. Kasi naalis na tayo dito sa mundong makasalanan at inilipat na tayo, nakahanda na tayo para ilipat sa daigdig o sa bagong langit, di ba? Kaya para na tayong napili. Kaya yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon, nasa millennium race kasi libo na Wala na tayo sa daan, di ba? Kasi kaya lang, hindi pa natin tiyak talaga kailan matatapos yung. Kasi di naman saktong talagang 1,000 kasi ang paghari ng Panginoon walang hanggan, di ba? Kaya ibig sabihin, kung makakuha lang tayo sa 1,000, ibig sabihin doon, hindi na siya maghari. Samantalang sa Bible, nang sinabi niya doon, maghari siya ng habang buhay, di ba? Kaya ibig sabihin, ang millennium reigns talagang sa ngayon, nasa atin na yon kung talagang naghari na ba ang Diyos sa ating buhay. Kasi sinabi niya, ang kaharian niya ay nasa atin, wala dito sa ginagalawan nating makasalanang sanlibutan. Kaya yun lang po ang pagkakaunawa ko na ano ba talaga ang 1,000 taon. Adalah tinayon ko kabsat na basit. Di 24 ko na, ang ganda kasi ng sinabi dito sa 24. Natutuwa ako dito sa sinasabi dito. Kasi sabi niya dito, at mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoong Diyos dito, na bago pa lang tayo tumawag sa Kanya, sumasagot na yung pagtawag natin, sinasagot na niya. Tapos,
habang nagsasalita tayo, naririnig tayo ng Diyos, kaya pinapakinggan niya yung ating mga sinasabi sa Kanya. Naririnig niya tayo lagi ng kapatid. Yun ang sinasabi niya dito. Kaya napakaganda itong verse na ito, yung sinasabi niya dito na sumasagot ang Diyos sa ating sa mga sinasabi natin sa Kanya. Hindi pa natin sinasabi, alam na ng Diyos, sinasagot na niya yung mga kahilingan natin, sinasagot na niya. Kaya ang ganda po kaya napakaganda po itong 24 na ito. Para sa akin na napakaganda po itong bagay na ito, itong 24. Thank you. Isa po yan sa blessing doon sa new creation. Kung mapapansin po natin sa ating present world, ang answer to prayers sometimes delayed. Meron pong 3 reason kung bakit nadidelay ang ating mga prayers. Una, sin is the hindrance sa Isaiah 59 verses 1 to 2. Dahil may kasalanan tayo, kaya ito po yung hindrance kung paano nasasagot ang ating panalangin. Sometimes then, because of wrong motives. Diba? Mali kasi yung motibo natin sa ating pananalangin. Kaya hindi yan nasasagot. Sometimes because of lack of faith. Kaya ito po yung ating barrier sa panalangin. Pero in the new creation, sa panahon na yan, na new creation ng ating Panginoon, napakaganda nga yung binanggit ni Uncle Solomon. Ito po yung isang blessing natin during that new creation. The answer, sabi niya, before we call, I will answer, sabi ng Panginoon. Praise the Lord. Bago pa bigkasin ng salita mo, alam na ng Panginoon at tutuparin na niya. Dito sa future generation na tinatawag natin, ma-experience po natin yung Lord's presence and provision in a remarkable way. Hallelujah. Diba? Diyan sa panahon na yan, talagang makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Ma-amaze tayo. Kasi nung una pa lang, ito naman yung intention ng Lord Nung creation pa lang, in the Garden of Eden, ito na yung pinakaplano ng Diyos sa mga tao talaga. As in, ito na. Uulitin lang niya. Kasi nga, dahil nilabag ni Adan at Eva yung kanyang kautusan. Kaya nawala yon. Anong nangyari? Naparusahan tayo. Hanggang ngayon, natatamasa natin yung bilang mga descendants niya. Pero darating ang araw, ibabalik po yun ng Panginoon. Kung ano yung pinaka-original na plano niya. At ito po yung pinag-aaralan natin ngayon sa Isaiah. Ito yung pinaprophesy na Isaiah na darating po yung araw pa rin na yon. Kung ano yung original plan ng Lord, mangyayari at mangyayari pa rin yon. At iniisa-isa lang po natin yung blessing na yon na mangyayari sa hinaharap. Kasi gusto ko nga po na ito yung maging pag-asa natin bilang isang Kristiyano na merong darating na ganong panahon sa atin. Na merong darating na ganong araw. Dito ka na naman, Amex. Ikaw nang sumagot ng tanong mo. Ayan natin ay finding clarification lang po. Kasi ang title, di ba yung mga Bibles natin usually may title sa bago isang passage. So ang title ng passage natin is New Heavens and New Earth. Ang title din ng Revelations 21 is A New Heavens and New Earth. So parang medyo napaghalo na yung millennium reign at yung new creation. Di ba ibang bagay po sila ate? So naghanap na ng clarification since bakit New Heavens and New Earth yung nakalagay doon sa Isaiah. Pero yung referring to millennial reign. Habang ang sa Revelations 21, yung a city is coming down from the sky, New Jerusalem. Ayun, yun yung literal na new creation, yung eternal life natin. So parang bakit may dalawang New Heavens and New Earth? Yun kasi yung ginamit dito na word ni Isaiah. Pero kaya nga binigyan ko ng diin na itong binabanggit dito ni Isaiah is ito pa lang po yung millennial reign of the Lord. Hindi pa ito yung binabanggit din doon sa Revelation na sinasabi ko kaninang ending na new heavens. Okay. Mas maganda siguro kung balikan po natin yung sinabi ng ating tagapagturo kanina na ang the coming of the Lord ay nahati sa dalawa, twofold, yung rapture and revelation. Yung rapture, yung
yung nandun sa 1 Thessalonians, yung sabi niya na in the twinkling of an eye, darating ang Panginoon, kukunin niya ang iglesia. Okay. So, yung mga naka-ready, yung iglesia, yun ang kukunin niya para makakasama na natin ang Panginoon. And then pagdating natin doon, bababa ngayon ang New Jerusalem. Yung sinasabi niya doon na New Heaven and the New Earth, bababa ang Jerusalem, ay bababa ang ating Panginoon na kasama na natin siya upang maghari for the millennial reign. At siyempre pag bababa, of course dito sa lupa. At sa millennial reign, nakabilanggo na si Satanas. Pag nakabilanggo si Satanas, wala nang kasalanan. Kaya kasama natin ang Panginoon dito sa lupa at maghahari po tayo na kasama niya. Mayroon pa rin pong preaching of the gospel. Kaya may possibility pa rin na kahit yung mga hindi na rapture, may possibility pa rin na maliligtas ang mga yon. Pagtatanggapin nila ang gospel. At mamumuhay po tayo, kasi yung sinabi niya doon, pag sinabing millennial, 1,000. Pero may mga nagsasabi na commentators ng Biblia na hindi lang 1,000. No, hindi na po natin alam kung ano talaga na ano ang exact na time, pero ang totoo doon, maghahari po tayo na kasama ang ating Panginoon dito sa lupa. And after that, yun na yung final, yung new heaven na doon, at hindi ko na alam kung ano pa ang susunod na mangyayari, basta ang importante, kasama na natin ang Panginoon doon. Yung millennial reign, kasi pag after ng 1,000 year, mapapalaya uli ang dyablo. Kaya meron na naman yan, mayroon na namang kaguluhan. But for sure, tayo na po na tumanggap sa Panginoon, secure na po tayo, kasama na natin ang Panginoon, at wala na pong kamatayan doon. Hindi na po tayo, talagang nakasecure na tayo, kasama na natin ang Panginoon, at yung kaligtasan ay nasa sa atin na. Kaya, yung 1,000 year na sinasabi dito, millennium, may mga nagsasabi rin kasi na Bible commentators na hindi lang 1,000 ang yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, bababa ang New Jerusalem dito sa lupa. Importante po, magpatuloy lang po tayo. Ito po ay napakahiwaga dahil ito nga po ay prophecy, mga kapatid, kaya medyo mahirap po nating unawain. In our own understanding ay talagang mahirapan po tayo. So, basta let us just accept this by faith na darating ang panahon na tayo po ay mararapture. Dadalhin po tayo ng Panginoon sa kalangitan at bababa, kasama na natin ang Panginoon. Yun lamang po. Ayan, ipagpapatuloy ko, di ba? Nandun na tayo sa millennial reign of the Lord. After that millennial reign of the Lord, makakalaya po ulit si Satanas. Makakalaya po siya ulit. So magkakaroon po ulit ng kaguluhan. Pero matatalo siya ulit. At doon na po siya makukulong sa lake of fire. At ito na po yung sinasabi doon sa Revelation na new heavens and the new earth. Ito yung white throne judgment day na. Doon na tayo doon papasok. Yun na yung unending. Doon na talaga yung totoong judgment. Yung pinaka-finale na po ito. So, yun po yung pagkakaayos nun. So dito kaya nga po, in-specify ko para mas maunawaan natin na ito pong tinutukoy dito na Isaiah is during the millennial reign of the Lord pa lang po ito. Hindi pa ito yung pinaka-final na new heavens and the new earth na binabanggit sa Revelation, nakasama na doon yung white throne judgment. Nung una, hindi ko rin talaga siya maunawan, kaya inalam ko muna kung ano ba yung pagkakasunod-sunod yung pattern para mas madali ko rin po itong i-share sa inyo. At sana mas naunawaan natin. Pero ang pinaka-point kasi dito, ang gustong iparating ng ating lesson today is
yung pag-asa po natin dito sa new creation na to, na ito yung gusto nating matamasa pagdating ng araw na meron palang ganito na mararanasan ng mga nagsuserve po sa Kanya. Yun ang gusto nating makita. Huwag na nating tignan kung ano bang susunod, saan ba talaga yung new heaven and the new earth, anong mangyayari. Diba? Ang pinaka-importante dito, darating yung araw, maghahari tayo kasama ng Panginoong Diyos. At bilang mga Kristiyano ngayon na nananampalataya sa Kanya, ito po yung pag-asa na meron tayo. At sana, ito yung maging inspirasyon natin para hindi mawala yung ating pananampalataya. Ito yung maging encouragement natin para hindi tumalikod sa ating pananampalataya po. Kasi ito yung pinangako ng Panginoon na mararanasan natin in the near future, na kahit namatay ka na, hindi mo man na mararanasan ang rapture, darating yung time, no? Ibabalik ka ng Panginoon dito sa earth, kasama ng mga mahal mo sa buhay na nananampalataya sa Panginoon, at maghahari kayo dito sa earth. No? Maghahari tayong lahat dito sa earth, kasama ang Panginoong Diyos. At dun sa mga panahon na yun na naghahari ang Panginoon, mararanasan natin ang tunay na kagaligayahan, mahabang buhay, blessings from our labor, ano pa? The answers to our prayers, hindi pa man natin binabanggit, nasasagot na. The harmony with the nature. Ito yung mga bagay na mararanasan natin in the future na hindi po natin masukat akalain na mangyayari. Mas maganda pa kesa sa ano pa mang paradise na nakikita natin dito. Mas maganda pa kesa sa Bali, Indonesia. Kesa sa ano bang lugar ang magaganda kesa sa New Zealand. Mas bongga pa. 'Di ba? Kaya ito na lang yung panghawakan po natin. Ito na lang po yung gamitin nating pag-asa nga na sinasabi ko sa bawat araw ng ating buhay, na kahit nakakaranas po tayo ng hirap bilang isang Kristiyano, nakakaranas tayo ng kabiguan, ng disappointments, nakakaranas tayo ng rejections, pinagtatawanan tayo dahil Kristiyano tayo, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa. No? Kasi darating ang time, mararanasan natin yung fruit ng ating mga labor, mga kapatid. Ito yung new creation na inihanda po sa atin ng Panginoon. Dahil itong new creation na ito, para sa mga tapat na lingkod niya, para sa mga masigasig na anak niya, para sa mga anak niya na hindi napapagod, para sa mga anak ng Diyos na hindi magbabackslide, para sa mga anak ng Diyos na hindi magre-retreat. Itong new creation po na ito. Hallelujah. Kaya ano pa bang mahihiling natin, di ba? Wala na. Kaya wag na po tayong mag-back out, wag na tayong manlamig. Bagkos, mas patuloy po tayong magpalakas sa ating spiritual life. Palakasin po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Palakasin po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ito po ang sigurado sa lahat. May bagong creation na nilikha ang Diyos para sa ating mga anak niya. Hallelujah. Ito po ang, purihin po ang ngalan ng ating Panginoon. Sige po. Ay, yung akin lang po, yung i-share ko na lang po yung aking pagkakaunawa doon sa pinag-aaralan natin, no, na kasi ang pagkakaalam ko lang, i-correct na lang po ako kung talagang tama ba yung aking naunawaan o hindi, di ba? Kasi doon, alam naman natin sa Isaiah, ito ay hula. Tsaka, siyempre, matutupad yan pagdating sa Revelation. Ano bang laman ng Revelation, di ba? Ang sinabi doon ay mga pangitain o hula. Ibig sabihin, mayroon nang natupad at mayroon pang hindi pa. Kasi hinuhulaan pa lang. At yung hula ni Isaiah, may natupad na at mayroon pa rin naman hindi. Kaya ang tingin ko sa natupad na hula niya ay yung tinatawag na yung bago ngayon na sinabi niya na dati kasi sa panahon nila, ang mga alipin doon, 'di ba, mga walang kalayaan talaga. Pinapakain lang sila at para magtrabaho ulit. 'Di ba? Wala silang mga sahod, alipin talaga. Kaya inutusan ng Diyos si Moises para palayain ang mga Egyptian, 'di ba? Nakalaya sila doon para mawala sa pagkaalipin. Kaya ang hula parang natutupad na. Sa panahon naman natin, lumaya tayo, pinalaya tayo ng Panginoong Hesuscristo sa pagkaalipin ni Satanas.
Kaya parang sa panahon natin ngayon, malaya na tayo, mayroon ng sahod, mayroon nakakapagtrabaho na tayo, nagtatanim tayo na kasi kumakain. Samantala nung panahon nila, nagtatanim sila, hindi sila ang kumakain, kundi nirelasyonan lang sila kung ano lang ang ibibigay sa kanila. Kaya parang natupad na yung hula nung panahon na Isaiah sa panahon natin. Ngayon, nung ipinadala ang Panginoong Jesucristo, lumaya tayo sa gapos ni Satanas, kaya siya ang ginapos. Kaya tayo may kalayaan ngayon, depende na lang kung paano natin ang gamitin ang ating kalayaan, sa mabuti ba o sa masama. Kasi mayroon pa tayong nature na minana sa ating ninuno na galing kay Eva at Adan. Kaya dala-dala pa rin natin ngayon ang nature ngayon. Ngayon yung mga hindi pa natupad talaga, doon pa lang siguro sa langit matutupad yung sinasabi ni Isaiah, nung sinasabi mo kanina na yung wala nang tatangis. Kasi kasama na natin ang Diyos doon. Doon na natin makakasama ang mga mababait na hayop. Kasi dito lang naman ang hayop na mga hindi mababait. Pagdating sa langit, kaya nga sasalain, di ba? Itatapon na yung marumi at masama, ang mabuti at masama. Kaya doon puro mabuti na sa langit. Kaya may natupad na siguro doon at mayroon ng hindi pa. Kaya yun siguro. Ang hindi pa natutupad sa hula ni Isaiah ay doon siguro matutupad sa langit. Pero yung natupad na nahula niya, yung natupad ngayon dito sa kasalukuyang ginagalawan natin. Aywan ko lang kung yun. Salamat kung po, tama ba Uncle, yun. sa inyo pong mga sharing. Meron pa po bang gusto pong mag-share, mag-add? Amex, may i-add ka pa? Ikaw na lang mag-add. Meron pa po. Naintindihan po natin. Pag may mga additional question po tungkol sa pinag-aaralan natin, pwede pa po nating itanong kay Pastor sa susunod. Sila na lang yung ibang mga makakasagot. Ayan. Kung wala na, Pastora, ikaw may sasabihin. Ay, opo, ante. Si ante. Oh, ano daw ang tunay na pakikipagrelasyon sa Panginoon, Pastora? Hindi kasi kasama yan sa... Pag sinabi natin nakipagrelasyon na tayo, nakipag-isa tayo sa Panginoon, yun ang message ko mamaya. Oo. Yun ang message ko mamaya. Oo. Oo. So mamaya na lang. Oo. Kasi Yun kasama talaga na daw yan message sa ko mamaya. Magkarugtong pala yan. Oh, sakto, magkarugtong pala yan mamaya. So, bibitinin daw muna kayo. Oo, tama. Kasi nga, ang kailangan na qualification sa makapasok sa new creation is ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Watch out, mamaya. O, di ba? Para may bitin naman. O, parang abangan yan mamaya. So, kung wala na po, tumayo po tayong lahat at tayo nga po ay manalangin sa ating Panginoon sa pagtatapos ng ating Sunday School. Hallelujah. Panginoon po naming Diyos, dakila ang ngalan mo at ikaw po ang patuloy naming itinataas, dinadakila at pinapapupurihan. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming pag-aaral ng mga salita mo. Tunay po sa sarili naming karunungan, hindi po namin maapuhap, hindi po namin maintindihan, Lord, ngunit sa iyo po nagmumula ang pagkakaintindi, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan po niyo po kami, Panginoon, na makita namin ang pinakamensahe mo sa mga salita mo sa buhay namin. At Lord, salamat dahil muli mong pinaalala sa amin na kami po ay may pag-asa. Meron po kaming, Panginoon, hinaharap na magandang future na inihanda mo para sa amin. Ito po ang magsisilbi naming gabay, kalakasan, Panginoon. Ito po ang mag-encourage sa amin sa bawat araw ng aming buhay na magpapalakas po sa amin. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami sa bawat araw. May dumarating kami sa kahinaan, dumarating po kami sa kapaguran, Lord. Ngunit sa tuwing maaalala po namin ang iyong mga salita, Lord, ito pang magbibigay po sa amin ng pag-asa.
Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ako na iyong lingkod, kasama po ang mga kapatid ko sa iglesyang ito, Panginoon. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang mga nararanasan namin at mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Ngunit ikaw ang siyang tutulong sa amin, Lord, upang patuloy po na mas mapalago ang aming pananampalataya sa iyo. Ikaw po ang tutulong sa amin, Panginoon, para mas patuloy na tumakbo sa race of Christianity, of our Christian life, Panginoon, na patuloy kami, Lord, na mas maging tapat, mas maglingkod pa sa iyo, Lord God, lalong-lalo na po sa mga panahong ito, na alam po namin na malapit mo na po kaming kunin. Malapit na po yung iyong paghahari, Panginoon. Lord, bless each and every one of us, Panginoon. Ingatan mo kami palagi at ilayo mo kami sa ano pa man pong masama. Pagpalain mo ang iglesyang ito, patuloy mo kaming bigyan ng pagkakaisa, ng pagkakaintindihan, Panginoon, ng pagmamahalan sa lugar na ito, Lord God. We continue to pray, Panginoon, sa bawat gawain, sa bawat activities namin. Even yung aming susunod na programa sa aming service, Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. At hindi po kami uuwi sa lugar na ito, Lord, na hindi po kami napupuno, Panginoon, ng pagpapala mula sa iyo, Lord. At ito pong maging daladala namin sa bawat araw po ng aming buhay. Thank you, O God. Thank you, Lord. We lift up to you everything, O God, with thanksgiving, with worship and adoration in Jesus' mighty name. Amen.